Habang tumatawid sa pedestrian lane sa Bawan, Batangas, napatigil ang dalawang babaeng ito dahil sa dumaan na motorsiklo. Nakaligtas sila pero maya-maya, nasalpok naman sila ng sumunod na motorsiklo. Tumila po ng mga biktima at rider. Naisugod sa ospital ang mga biktima pero nasawi ang isa sa kanila. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang suspect na mahaharap sa kaso. Wala pa siyang pahayag. 7 bangkay na ang na-recover mula sa 2 bus na natabunan sa landslide sa Masara Maco, Davao de Oro. Naglabas naman ang pahayag ang pamunuan ng Minahan kung saan nagtatrabaho ang mga pasahero. Live mula sa Mawab, Davao de Oro, may report si Justoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Maki Atom, umabot na sa 7 ang nahukay na bangkay sa landslide sa Maco, Davao de Oro kagabi. Mano-mano at binamadali ng mga rescuer ang paghukay sa mga natabunan ng gumuhong lupa sa Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro. Vamos! Rahatil! Oh my God! Oh, thank you Lord! Si boss! Sakay sila ng 2 bus na natabunan kagabi ng landslide. Going pa rin pagkalot. Ang uban, ang bus, napadari. Relax lang kayo, ano, ayaw paglaluya kayo, ano. Hanggang kaninang alas 4:30 ng hapon, 7 bangkay na ang na-recover ayon sa Maco LGU. 48 ang patuloy pang hinahanap. 31 naman ang nasugatan. Habang nasa 800 pamilya ang inilika sa evacuation center. Sa panayam ng Super Radio DZBB sa PDRRMO, nangyari ang insidente oras ng uwian ng mga trabahador ng isang minahan. Ihahatid sana sila pauwi ng mga natabunang bus. Nakaranas ng pag-ulan sa lugar nitong mga nakalipas na araw. Nagkaroon na naman yung drought of LPA, mas makapal yung volume of water kasi talagang malakas yung ulan. Might be the reason na na-absorb yung tubig ng bundok kasi ganyan ang karamihan na nangyari sa landslide dito. Ang kumpanyang Apex, sinabing hindi sa kanilang mine operations area nangyari ang landslide. Ang bahagi raw kung saan gumuho ang lupa, terminal lang ng mga service para sa kanilang mga tauhan. Kanina, nag-aerial inspection si Pangulong Bongbong Marcos sa Davao Region para makita ang pinsala ng mga pag-ulang dulot ng shear line at low pressure area. Kabilang sa mga tiningnan niya ang apektadong minahan. It gets to the point na hindi lang pagkain ang kailangan ng tao that they need to buy other things. That's why I released the 265 million to make sure that that phase of the response is immediate at maramdaman kaagad ng tao. Idiniin naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro na kailangan ng mga bagong diskarte, plano at relokasyon ng mga komunidad. Mungkahi naman ng DNR, bumuo ng mga paraan at infrastrukturang mas angkop sa nagbabagong klima. Atom dito sa Nuevo Iloco Elementary School sa Mawab, Davao de Oro, pansamantalang nanunuluyan ang nasa 200 families na apektado ng landslide. Modular na lang muna ang pagsasagawa ng klase sa mga bata. Atom. Maraming salamat, Justoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Wala pa mang tag-init na sasabay sa El Nino, mas mababa na sa normal ang level ng tubig sa siyam na reservoir sa Luzon. Kabilang dyan ang San Roque Dam na nagsusupply sa Pangasinan, Pantabangan Dam sa Nueva Ecija na water source ng irigasyon sa Central Luzon at Magat Dam sa Isabela. Halos 210 meters pa ang water level sa reservoir ng Angat Dam na nagsusupply ng tubig sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, mag-aalala sila kung Hulyo na pero wala pang ulan. Tinitiyak din ng mga water concessionaire na Maynilad at Manila Water na handa sila at may water projects para pagkukunan ng dagdag tubig. Wala pang bagong pahayag ang Department of Agriculture kaugnay ng epekto ng El Nino. Inulit ni First Lady Liza Araneta Marcos ang dati ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala ng puwang ang paninira at pambabatikos sa ating lipunan. Sinabi yan ng First Lady sa dinaluhang caravan sa La Union City kagabi o kahapon. Sabi ni Araneta Marcos, layon din ang inilunsad ng asawa niyang Bagong Pilipinas
na pagkaisahin ng pribado at pampublikong sektor para sa mga Pilipino. Babalik daw siya sa pribadong sektor pagkatapos ng termino ng Pangulo. Nasa 450 bahay natupok sa Puerto Princesa City, Palawan. Apektado ang halos 1,000 pamilya sa 2 barangay. Tinatayang nasa 3.5 million pesos ang halaga ng pinsala ayon sa BFP. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy. Singil sa kuryente sa Palawan, mas mahal na kaysa sa Metro Manila. Nobyembre noong nakaraang taon, dumoble ang singil ng Palawan Electric Cooperative o PALECO at tataas pa ulit ito sa Marso. Mapapaso na kasi ang power supply agreement ng PALECO at Palawan Power Generation Incorporated. Dahil dito, kailangan nilang bumili ng kuryente sa ilalim ng Emergency Power Supply Agreement na walang subsidiya. Kaya apila nila sa Kongreso mamagitan para maibalik ang subsidiya sa kuryente. Pero sabi ng Department of Energy, kung bumili na sa ilalim ng naturang agreement, wala na silang karapatan sa anumang subsidiya. Sabi naman ng PALECO, pinatigil sila ng Energy Regulatory Commission o ERC sa pagbili sa dati nilang supplier ng kuryente na may subsidiya. Kaya sila napilitang pumasok sa kasunduan. Sinisikap ang kunan ng panig ang ERC kaugnay dito. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinibak ng Manila International Airport Authority o MIA ang 5 airport police na nangikil umano sa isang Chinese national sa NAIA. Gumugulong na raw ang sariling investigasyon ng Manila International Airport Authority at ire-review din nila ang CCTV footage sa airport. Sa eksklusibong kwento ng biktima sa GMA Integrated News, alas 6 ng gabi noong Linggo, inihatid daw niya ang isang kaibigan sa Gate 2 ng Terminal 3 nang palibutan siya ng 5 lalaki na nagpakilala raw na airport police. Hinanapan daw siya ng passport, pero dahil wala siyang dala, hiningan siya ng 15,000 pesos. Ibinigay niya ang pera para pakawalan siya. Nagsumbong siya sa pulisya at nang balikan niya ng Aviation Security Group ng PNP ang lugar, wala roon ang mga nangikil umano sa kanya. Pero positibo niyang tinukoy ang mga ito sa CCTV footage. Nagsampa na rin siya ng reklamo. On spotlight, si Kapuso primetime queen Marian Rivera matapos palaga ng paggamit ng pangalan niya sa isang manipulated social media post. Sa kanyang official Facebook account, nirepost ni Marian ang isang screenshot na may pahayag daw niya tungkol sa kanyang biyanan. Di raw niya ito sinabi at lalong hindi sa kanyang page na nagpost nito. Pakiusap niya na itigil na ito. Maging bahagi ng lalo pang pagpapalakas ng GMA Network, may 38 job opening sa nangungunang media organization sa bansa. Kabilang dyan ang Marketing Manager, Carrier Relationships and Partnership at Sales Manager sa ilalim ng Sales and Marketing. Meron ding Project Assistant for Projects and Events Management. Pwede rin mag-apply para maging Social Media Specialist under Digital Media o Editor 1, Senior Audio Mixer at Shoot Specialist under Techno Creative. Para sa kabuang listahan ng job openings, bumisita lang sa careers.gmanetwork.com. Binigyan ng leksyon ang 5 taga Bogo City, Cebu dahil sa pagpa-prank sa ilang motorista para gawing content online. Huli ang babaeng nagpapanggap na white lady at ang 4 na lalaking kumukuha ng video. 3 sa kanila mga menor de edad. Isinumbong sila ng mga motoristang hindi natuwa sa prank. Ipinatawag sa barangay ang mga magulang nila at tinanggal din ng grupo ang post na haunted road prank sa social media. Humingi rin sila ng paumanhin sa abala. Bilang leksyon, 1 linggo silang pinag-community service. Sa mga menor de edad, magulang nila ang pinaako ng gawain. Be a little kinder. Ang pakiusap ni Boy Abunda sa mga nagpapakalat ng mga espekulasyon tungkol sa hiwalayan ni Bea Alonzo at Dominic Roque. May report si Aubrey Carampel. As we talk today, yes, hiwalay po si Dominic at saka si Bea. Matapos kumpirmahin kahapon na hiwalay na si Bea Alonzo at Dominic Roque, marami ang mga lumutang na espekulasyon tungkol sa dahilan ng kanilang hiwalayan. Kaya may paalala si Boy Abunda.
delikado yung speculations dahil malay natin inaayos pa. Malay natin nag-uusap. I don't know. How much do we really know? How much do we really know? Kaya yung aking call, yung panawagan na sanay, we can be a little kinder. Tumanggi si Tito Boy na pangalanan ng kanyang sources, pero hindi pa raw niya nakakausap sina Bea at Dom pagkatapos ng kanyang mga sinabi kahapon. Tito Boy, nag-reach out ba sa'yo si Bea or Dominic after that revelation? Hindi pa. Hindi pa. And But you wish to talk to them or did you reach out? like you, I'd like to be able to do an interview with Dominic, with Bea, and get it straight from them. Get it straight from them. I can imagine that what they're going through is very difficult. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagbibigay ng komento sina Bea at Dominic. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakiisa ang DFA sa pagdiriwang ng New Zealand sa Waitangi Day. Kinugunita rito ang pagpirma ng Maori people at ng British Crown sa Treaty of Waitangi na itinuturing na founding document ng New Zealand. Kinilala ni New Zealand Ambassador to the Philippines, Peter Kell, ang magandang ugnayan ng New Zealand at Pilipinas. Plano ng New Zealand government na makapag-import ng mas maraming agricultural products mula sa Pilipinas. Makatutulong naman daw ang New Zealand sa pag-supply ng dairy products gaya ng gatas at butter sa Pilipinas. Sa March 12, magbubukas ang application para sa working holiday visa papuntang New Zealand. Marami raw naghihintay na oportunidad sa New Zealand para sa mga Pinoy sa hospitality industry, construction at healthcare.